Hello mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat. Medyo late na yung ating pagbablog ngayon pero gusto ko pa rin isingit ito dahil sa ating mga tindera madami pa rin hirap na hirap sa pagpapesyo ng mga paninda. Dahil ngayon mga kasari talang ang panahon ngayon sobrang taas as into the highest level ang mga bilihin. At merong mga certain items na talaga namang hirap presyuhan dahil minsan kapag bibili si customer ang dala nila minsan sakto lang sa puhunan tapos minsan wala pa sa puhunan yung dala nila. So may mga items guys na tulad ng kape like yung Nescafe Classic 20 grams na ang alam ng customer 25 grams pa din kapag bibili sila. 25 grams pa din yung sinasabi nila. Ngayon kasi guys wala ako ngayong stocks pero ang nandito yung Great Taste granules na 25 grams. Buti pa yung Great Taste 25 grams pa din. So last time nakabili ako nito sa palengke. Wait lang guys, kukunin ko lang. Ayan. Sa palengke ko to mga kasari nabili sa halagang 26.50. So pinagpalagay ko na ang ingay ng jeep na ang puhunan niya ay 27. So dati ang bentahan ko lang po nito mga kasari 24, 25 ganyan. Pero ngayon 29 pesos na po. Magkano na lang po ang tubo natin? 2 pesos. So pinresyohan ko po to. Pero yung pinakahuling presyo ko nito 27. So, ang laki po talaga ng itinaas ng mga kape. Hindi lang po Nescafe ang nagtaas ngayon, pati na rin po ang Great Taste. Kaya minsan guys, yung ibang customer na ano talaga ng Nescafe, minsan lumilipat sa Great Taste kasi medyo mura ang Great Taste. Ngayon guys, wala akong mabilihan ng Nescafe stick. Kaya ang binili ko sa Gyms kahapon ay yung kahapon or nung isang araw ay Great Taste Premium Classic na stick. So, binibenta ko din siya ng 4 pesos. So, ayun nga, yung pagpa-pricing po natin mga kasari ngayon is medyo komplikado dahil hindi na tayo minsan nagbe-base sa porsyento. Minsan nagbe-base na lang tayo na basta na lang natin mapatungan ng 2, 3, 5 piso yung item basta meron tayong tubuin. Meron pa akong i-example sa inyo guys. Etong puhunan ng Nescafe Creamy White, 14 pesos na talaga ang puhunan nito. So, kapag may bumibili po sa akin mga kasari, ang alam pa rin nila, 15 pesos pa rin ang kape. So, lagi kong sinasabi sa mga bumibili sa akin na 16 pesos na ang kape at yung iba naman nagtatanong. So, kasi kung ibebenta pa rin natin to ng 15 pesos, piso na lang talaga yung tutubuin natin. Paano naman yung transportation natin para mabili yung item? So, 'di ba parang sa puhunan na rin natin ibinenta. Kaya ayun guys, ang hirap magpresyo. Kaya ayun guys, ang patong natin sa Nescafe na twin pack, lahat ng klase ay 2 pesos kada twin pack. Bali sa isang haba, ang tutubuin natin ay 20 pesos. So, saktong-sakto lang po yun. Kagaya ng tinutubo natin nung hindi pa po nagtataas ang Nescafe na mga 3-in-1. Sobrang hirap po talaga sa totoo lang bilang isang tendera yung pagpa-pricing ngayon. Kasi minsan dinedepende din natin yan sa mga customer natin kasi hindi lahat ng customer is nakakaintindi sa pagpapresyo natin. Hindi alam ng customer na sobrang taas na talaga ng mga bilihin. Kaya minsan mapapaisip ka na lang, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanila, try nyo kayang mamili para malaman nyo yung presyo. 'Di ba ganun minsan yung nasa isip natin pero hindi natin sinasabi sa customer. Ganyan. So, malimit dito guys, may magbayad ng wala pa sa puhunan. Katulad sa ganito. May bumili sa akin nito ng real mayonnaise, yung blue. Ganito kaliit, 27 ml. Kulang yung dala niya. 10 pesos lang yung dala niya. Sabi ko, balik mo kuya ha, kasi wala pa sa puhunan. Ang puhunan nito, 12.50. 250 lang ang akin dito. So 10 pesos lang yung ibinayad niya. Alam nyo ba mga kasari, inabot pa ng 2 days yon bago niya mabalik.
Hindi talaga nagpapakita. Pero nung bumili siya dito, ayun, naalala niya na may kulang pa siya sa akin na 5 piso. Talagang kapag sa mga pakulang-kulang mga kasari, sobrang higpit ko. Kasi yung pakulang-kulang na yun yung tubo natin sa item na kinuha nila. Minsan, andun pa rin, kasama pa rin yung puhunan natin. Kaya talagang yung pagpa-pricing talaga natin mga kasari is napakahirap, 'di ba? Kung ako naman bilang customer, kung nasa sakatayuan ko yung customer, ako naman hindi naman ako magdadala ng alam kong kulang. Lagi ako magdadala ng may palabis kapag ako ay bibili sa tindahan. Ganun kasi ako guys, nung wala pa akong tindahan, kapag bibili ako, nagdadala talaga ako ng extra money para nga in case na kulang yung dala ko, hindi ako magkukulang doon sa tindera. Ganun guys yung mindset talaga dapat. Kasi 'di ba, bilang isang tindera at bilang customer, iisipin natin ng bawat isa. Tayo iniisip natin yung pagpa-pricing natin para magustuhan naman ng customer. Tapos dapat ang customer, dapat lagi namang sakto yung ibayad. Dapat isipin din nila yung kikitain natin, ganyan. So, bigayan lang kumbaga, ganun. So, sa pagpapresyo, mga kasari, sa ating mga paninda, talagang mahirap. And minsan nababash pa ako dyan na ano ba yan, nakakalito, iba-iba yung patong mo sa mga delata. Minsan naman po talaga naiiba-iba yan, hindi naman porket guys, lahat ng delata same na 10% lang yung patong natin, nag-iiba po talaga yan, depende sa puhunan. Pero mostly yung mga delata ko 10% lang po talaga yung pinapatong ko, at least 3 pesos kada can yung ipinapatong ko po. Pero kapag maliliit na 100 grams, minsan 250 lang yung pinapatong ko. Basta may tubo na tayo kahit papano, na hindi bababa ng 2 pesos. Ganun akong magpresyo dito mga kasari. Hindi naman palugi gaya ng sinasabi ng iba. And madami namang mga nakakaunawa din na nakakapanood sa akin na tama lang naman pagpipresyo mo, same price lang naman tayo, wag mo nang isipin yan, wag mo nang pansinin kasi ano lang yan, ganito ganyan. So very thankful ako sa mga kasari natin na nagtatanggol sa akin kapag may nababasa sila na medyo bashing sa comment sa mga vlog ko. Pero paisa-isa lang naman yun mga kasari, and okay din naman yun na may basher tayo kahit konti. Kasi nga, doon natin na itatama yung mga medyo mali natin, 'di ba? Minsan doon din tayo nakakakuha ng aral sa pangbabash nila. So, wag na lang din natin masyadong patulan, pero kapag below the belt na, ayun, doon na tayo umaksyon. So, ano pa ba ang hirap ngayon guys, presyuhan? Pati ang itlog ngayon, sobrang pagtaas ng itlog. Kada week, tumataas ng 5 piso kada tray. And ngayon, siguro dun sa ahente ko, 1 week na kasi ako hindi nakakakuha, pero last time na kumuha ko 255 na yung XL, pero ito yung nabili namin is large, 250 sa palengke. Nakapamili pa talaga kami ng malalaki. Yun yung kagandahan. Ang pinaka risk nga lang dyan is hindi talaga maiiwasan na pag uwi mo sa tindahan yung may basag na isa, dalawa, ganyan. Kanina guys, isa lang naman, pero parang crack lang, maliit na crack lang. Talagang iningatan ko talaga yung pagbitbit sa karton. So, yung presyo ng itlog, 250. So, 10 pesos each pa rin po yung ating bentahan. Kaya tumutubo pa rin po tayo ng 50 pesos kada tray. So, hindi na kasi namin inantay yung ahente, kaya hindi kami nakakuha. Kaya inisip namin yung win-win situation na bumili na lang doon para meron akong maibenta pag uwi. Kasi kung hindi ako bibili doon, wala akong maibebenta ng itlog ng ilang araw. Ayan guys, madami lang bumili. Dito naman tayo sa pricing ng Coco Mama. May mga nababalitaan kasi ako guys, at may mga nabasa din ako na nag-price increase daw ang Coco Mama. So, hindi ko alam kung magkano ang Coco Mama na ngayon, pero ang bili ko kasi kahapon is 31.50 pa. So, kaya pa sa 35 pesos na bentahan. Kaso nabasa ko dun sa comment section na sa 38 na, 40, ganyan yung bentahan ng ibang kasari. So, eto, 35 pa din guys, ayan o, yung pricing. So, meron lang akong 350 na patong dito. So, okay na yun guys, kasi ang Coco Mama naman is fast moving. Tapos, saan pa bang presyo? Sa sinigang mix.
Ayan, share ko sa inyo ang sinigang mix ko na 22 grams. Ang puhunan po nun ay 14.52. So, 18 pesos po yung bentahan po natin. So, meron po tayong 3 pesos something na tubo sa sinigang mix. So, okay na yun guys. Yung tubo natin na ganun. Lagpas na nga ano yun eh. Lagpas nga ng 10% yun eh. 14.52 times 0.2. Pagpalagay natin, di ba? Siguro nasa 25% yung patong natin dun sa sinigang mix. Pero yung pricing natin is mababa. Kasi sa iba magkano na ang sinigang mix? 20 pesos. So yung pagpa-pricing natin mga kasari, depende talaga yan sa atin bilang isang tindera. Kung paano natin papresyohan. Kasi may iba't iba din tayong situation sa pamamalakad ng tindahan natin. May mga tindahan na nangungupahan, may mga tindahan na hindi. Ganyan. Kalahati. May bumili lang guys ng kalahating sigarilyo na Camel. So, about naman sa pagpepresyo ng mabili sa ating tindahan, gaya ng sigarilyo, ang bentahan po natin ng sigarilyo ay SRP. So, sumusunod po tayo sa kung ano yung sinasabi ng ahente po natin na ganun lang mo dapat siya ibenta. So, ayun, sinusunod ko guys kasi isa din yun sa nakapagpahatak talaga ng madami kong customer sa sigarilyo kasi nga mura yung bentahan natin kasi sa iba ang Camel 8 per stick, sa atin 7 lang. So, gustong gusto yan ng mga customer kapag mababa tayong magpresyo. So, yun lang naman mga kasari ang aking isi-share sa inyo. Madami kasing mga kapwa ko tindera na hirap na hirap sa pagpepresyo, pero lagi po nating tatandaan na kapag nagtaas po talaga ang isang item, kahit ano po talaga ay kailangan po talaga nating mag-price increase din para meron po naman tayong kitain kahit papano. Huwag po tayong mag-alinlangan na mag-price increase. Ipaliwanag po natin ng maayos sa customer na nagtaas po ulit ang item. At maintindihan naman nila yan, basta tama lang yung pag-explain natin sa kanila. Yun lang guys. Bye!